لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. O kayong mga naniwala, matakot kayo kay Allah subhanahu wa ta'ala at huwag kayong mamatay maliban na kayo ay mga Muslim. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, hindi lingid sa ating kaalaman na sa araw-araw nating buhay may mga bagay tayong mga nararanasan at nasasaksihan sa ating mga kapaligiran at maging sa loob ng ating tahanan. May mga tao na akala mo'y pinagsakluban ng langit at lupa dahil sa kalungkutan na kanyang nadarama. Mayroon naman nag-uumapaw sa kasiyahan dahil sa kanyang o sa kanilang mga natatanggap na biyaya. Sila'y nababalot ng kalungkutan dahil sa hindi nila makuha o makamit ang kanilang mga ninanais, at ang iba naman ay nag-uumapaw sa saya dahil ang pakiramdam nila ay nasa kanila na ang lahat, at dahil nakukuha nila kung anong naisin nila dito sa mundo. Silang mga nalulungkot at ay nawawalan na ng pananampalataya at kanilang nakalimutan ang kanilang tagapaglikha na si Allah Ta'ala, na siyang nagbibigay ng pagsubok sa bawat kaluluwa o sa bawat tao na kanyang nilikha. Nandiyan nasusubukan sila ni Allah nang dahil sa kahirapan, nakahalos itilin na ang kanilang buhay sa sobrang paghihirap. Nandiyan nasusubukan sila ni Allah Ta'ala sa karangyaan, kayamanan, na sa sobrang kasiyahan ay nakalimot sila na mayroong nag-iisang tagapaglikha na si Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa parehong pagkakataon, sa kahirapan man at karangyaan, sa buhay ay marami ang naliligaw ng landas at nawawalan na ng pananampalataya kay Allah. Sinabi ng Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bihi khairan yusibhu minhu." Sa pinakamalapit na kahulugan na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino man ang naisin ni Allah na bigyan ng kabutihan at bibigyan niya ito ng pagsubok. Mga kapatid, tandaan natin ang lahat ng ating nararanasan, maging ito man o kasiyahan o kahirapan, ay pagsubok mula kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sa bawat patak ng luha, sa bawat sakit at ating nararamdaman, tatandaan natin na si Allah ay laging nakamasid, handang magbigay ng lakas at gabay. Ang bawat pagsubok na dumarating ay may mga layunin magpahinog sa ating mga pananampalataya at magtulungan tayong maging malapit kay Allah. Hindi tayo iniiwan ni Allah sa oras ng ating pangangailangan. Sinabi ni Allah sa Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. Ang ibig sabihin at katiyakan, kayo ay aming susubukan sa mga bagay na nakakapangamba, gutom, kawalan ng yaman, buhay at mga pananim. Subalit magbigay ng magandang balita para sa mga
titiisin. Mga kapatid, nararapat nating maunawaan na ang kahirapan at kasaganahan ay parehong pagsubok. Sa kahirapan, sinusubok ang ating pagtitiis at kakayahang magpasalamat kahit sa kaunti lamang. Sa kasaganahan naman ay sinusubok ang ating pagpapakumbaba at pagkilala na ang lahat ng biyaya ay nagmumula kay Allah at hindi sa ating sariling kakayahan. Huwag tayong panghinaan ng loob sapagkat matapos ang bawat pagsubok ay may nakalaang biyaya at gantimpala mula kay Allah subhanahu wa ta'ala. Sinabi rin ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dhaka li ahadin illa lil mu'min. In asabathu sarra'u shakara, fakana khairan lahu, wa in asabathu darra'u sabara, fakana khairan lahu." Na ibig sabihin, kahanga-hanga ang kalagayan ng isang mananampalataya sapagkat ang lahat ng bagay ay mabuti para sa kanya. Ito'y natatangi lamang sa isang mananampalataya kapag siya ay binigyan ng biyaya, siya ay nagpapasalamat at ito'y mabuti para sa kanya. Kapag siya ay nakaranas ng pagsubok, siya ay nagtitiis at ito'y mabuti rin para sa kanya. Mga minamahal kong kapatid, sa bawat pagsubok na ating hinaharap, tayo'y patuloy na manalangin at humingi ng gabay kay Allah. Huwag nating kalimutan ang kahalagahan ng pagiging matiisin, mapagpasalamat at patuloy sa pagkapit sa lupin ni Allah. Ang ating tagapaglikha ay hindi kailanman nagpapabaya sa kanyang mga alipin. Ang kailangan lamang natin ay magtiwala sa kanya sapagkat siya ang may hawak ng ating kapalaran. Naway matatagin tayo ni Allah sa bawat pagsubok na ating pagdadaanan. Higit natin paigtingin ang ating pananampalataya at patuloy na magbalik loob sa kanya. Tandaan natin na ang buhay na ito ay pansamantala lamang at ang tunay na tagumpay ay makamtan ang paraiso sa kabilang buhay. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Mga alipin ni Allah, sinabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi." Ang bawat isa sa inyo ay tagapag-alaga at ang bawat isa sa inyo ay mananagot para sa kanyang nasasakupan. Tungkulin natin lahat na maging mabuting tagapag-alaga ng ating sarili, pamilya at pamayanan. Huwag nating hayaan ang mga pagsubok sa buhay ay maging dahilan upang tayo'y mapalayo sa pananampalataya. Sa halip, gawin natin itong pagkakataon upang lalo pang magpakumbaba, magtiwala at magbalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah subhanahu wa ta'ala ay nagbibigay ng pagsubok sa bawat isa sa atin. Sinusubukan tayo ni Allah una sa ating mga
Ito isang paalala lamang, una sa aking sarili at sa inyong lahat, naway patatagin tayo ni Allah sa bawat pagsubok na ating pinagdadaanan. Higit tayong kumapit sa lubid ni Allah upang mapagtagumpayan natin ang lahat ng pagsubok na Kanyang ipagkakaloob sa atin. Tayo'y magkaisa sa pagdarasal at paghingi ng kapatawaran mula kay Allah. Hilingin natin ang Kanyang awa at gaway upang mapagtagumpayan natin ang mga hamon ng buhay. Manatili tayong matatag sa pananampalataya at patuloy na maging mabuting halimbawa sa ating kapwa. Naway pagpalain tayo ni Allah at gabayan sa lahat ng ating gawain. Tatandaan natin na ang gantimpala ng mga matiisin ay walang hanggan sa paraiso. Huwag tayong magsagawa o magsawang manalangin sapagkat si Allah ang pinakamatapat sa Kanyang mga pangako. Ibadallah, inna Allah wa malaikatuhu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallamu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li'ulama'ina wa mashayikhina wa man awsana wastawsana bidu'a'il khair wa liman lahu haqqun alayna. Allahumma ighfir lana warhamna wa'tiq riqabana minan nar. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك برسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وعذل الشرك والمشركين والمنافقين ودمر أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر البغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.